May dalawang uri NG pawasak. Ang una ay maingay, lantag, at primitibo. Ito ang inasaan NG. Magatao kapag sila. Inaatake galit, pangiinsulto, kaguluhan. Ang ikalawa ay elegante, tahimik, at kalkulado. Ito hang hindi nila nakikita na dumarating. At ito ang pinakanamasta ni Machiavelli. Dahil lang tunay na kapangyarihan ay hindi sumisigo. Ito'y ngumingiti, tumutungo, sumasanggayong bago nito tahimik. Na binubura ang alaga mo sa silit ang kung talagang gusto mong wasakin ang isang tao. Huwag mo silang pagtalunan. Huwag mo silang ibuko. Huwag mo rin silang takutin. Menetali ko, magalang o tehayaan mong antayanting mahiba ang mundo nila sa pamamagitan NG tahimik mong pagtang magrikt. Alam ni Machiavelli na ang pinakamabisang pagiganti ay hindi emosyonal. Ito ay estratego at sinosagawa. NG, emgatang wala ng kalanggong patunayan. Kapag winasak mo ang isang tauneng may pagalang, hindi mo lang sila pinarurusahan. Inago mo ring ang kontrol nila sa iyong emosyonal na estado. At para sa amgataong, pinapagana NG dominasyon, atensyon, o ego. Mas masakit iyon kaysa anumang uri NG karahasan. Paano ito gumagana? Nagsisimula ito sa isang simpleng pagbabagon. Itinitihil mo ang pagrek sa kanilang kaguluhan at sinisimulan mong manipulain ang kapalihirang kanilang inaasahan at kinakapitan. Dahil may meha taong hindi lang basta delikado sila'y umaasa sa iyong galit, sa iyong pagpapatawad, sa pangangailangan mong mapansin, marinig o maintindihan. O tisa, sandaling alisin mo ang panggangailangang ilong nawawala ang kapit nila. Sa iyon dun nagsisimula ang tunay na pagwasak sa malamig na MG. Isang kaaya-ayang tono o sapat na emosyonal na distansya upang pagdudahan nila kung inalagaan mo ba talaga sila kahit kailan. May kalupitan sa pahiging walang pakialam na nakabalo sa kagandahan ng tao. Pinapaspas nito ang pagkasira NG kanilang kalooban. Dahil pinapaharap mo sila sa katotohanang kinatatakutan nila ng husto na hindi kay na emosyonal na konektado. Anang ni GT Monggalon ay hindi natanda NG. Init NG damdamon. Isa na lamang maskaray siyang kalkuladong senyales na inilipat mo na si lamula sa sentro NG. Iyong mundo patungo sa kilid NG. Iyong estrategi o mararamdaman nila iyon matagal bago mo pamanitas ang iyong boses. Naniniwala si Machiavelli na ang bawat ugnayan NG tao ay siyang negasasation NG kapangyarihan. At ang kapangyarihan kapag ginamit ng tama ay dapat laging maramdaman bilang hindi maiwasan, hindi pabig. Ito ang dahilan kung bakit epektibo ang magalang na pagwasak, dahil ito'y malinis, elegante at lubhang mapanira. Hindi mo si winawasak sa pamamagitan NG pagpapatunay na mali sila. Winawasak mo sila saya sandaling mapatunayan mong wala na silang halaga. Isapin mo ito may isang taong ininsulto ka sa harap NG. Inasya nilang magagalit ka, mapapaya, o magtatanggol sa sarili. Gusto nila NG atensyon. Pero, ngumiti ka, sumangayon ka, tahimik mong sinabi, mo ring tama ka, o tasaka mo ibinaling atensyon mo sa iba-isang tahong lihim nilang kinaing. Tang isang tahong galong ay tumatanggap NG. Kumpirmasyong dati nilang inaasam SAE. Isang galo, tatlong bagay
ang nagawa mo tumanggi kang ibigay saya kanila ang kapangyarihan. Itinampok mo ang iba sa lugar nila OTT. Nanatili kang may dignidad OTT. Gilas, hindi lang iyon simpleng discard. Ayon adignan. OTT nanalo kaneng hindi kailanman itinaas ang iyong boses. Ito ang talinoni. Machabeli gamitin hang inaasang nilalaban sa kanila. Inaasahang nilang makipagtalo ka, bigyan mo sila ang pakikipagtulungan. Inaasahan nila ang pagtutol, sige, mo anehe kataymikan inaasahan nila ang paghihiganti. Ibalik mo enehe, kabaitan na may kasamang, distansya na tabang, inuubos, nilaeng, kanalang enerhiya, sa paganawa, ese laro mo. Ikaw ay tatlong, hakbang na ang nauna inaalis ang kanilang magkakampi. Pinipigil ang kanilang impluensya. OTT, dahan-dahang, magalang mong pinopawalang sase ang kanilang presensya. Iyon ang tamang paraan ang pagwasak. Narito pa ang isa pang paraan na siguradong ikagagalak ni Machiavelli. Sumangayon ka saya kanila. Saya harapan publiko pagkatapos ay dahan-dahang pahinain sila ng pribado. Ngumiti ka saya pagpupulong. Maweng, idea ni paniwalain manglaita sila bang taimik mong inimpluensya ang mehea tao sa palihid nila. Magtanong ka NG banajat na NG tanong. Magtanim NG mahe maingat na pagdududa. Ilipat mohang atensyon palayo sa kanila nang hindi nila namamalayan o kapag napaktanto na nila ang nangyari. Napapalihiran na sila emgatang hindi na nagtitiwala. Saya kanilang unit pecheloy paring umingiti. Saya kanilang harapan, hindi ayon drama. Ilongay, disenyo ang naganit ito ang bahagi na hindi naunawahang. NG karamihan, ang pagwasak ay hindi tungkol sa tao, ito ay tungkol sa pattern. Hindi mo winawasak ang isang tao dahil nasaktan ka. Winawasak mo si Laday naging banta na sila sa iyong kapayapaan. Saya iyong kapangyarihan o saya iyong potensyal at kapag dumating ang sandaling ayon, hindi mo ito ipinaalam. Umaatras ka, umiwas ka, nagiging profesional kang magalang at sa ipinakakait mo sa kanila ang bagay na pinakakailangan nila ang emosyonal mang presensya. Maging malinaw tayo ang magalang na pagwasak ay hindi kainahanan ito ay pagpipigil sa sarili na naging sandata. Ito ay kagandahang aso na naging kalasar. At ito hang parang kung paano inalis NG pinakamapanganib na NG ay si Pansa kasaysayang ang kanilang magkakaaway ng hindi kailanman gumamit NG espada. Dahil kapag apo ang inasang NG, isang tao, ete yelong ibinigay mo, hindi mo lang sila. Pinatataka, pinapahinto mo sila. Nagsisimula silang pagdudahan. Ang bawat kilos mo, totoo ba? Ang gitinilon? Seryoso? Ba? Ang papuri niya? Nakikita pa ba niya ako? Iyan ang tunay na psychological warfare o siguradong papalakpakan ito ni Machiavelli. Gusto mo NG pagiganti. Huwag kang sumiga. Huwag kang manakot. Huwag kang mag-block. Magmura. O maglantad. Tumihil kay na. Langsa. Pajijin. Imasyano nabat. Simulan mong amazing. Estratehikong magalang at kapag gumuo sila sa bigat NG yung katahimikang. Kapag nalunot sila. Saya kawalan mo. Kapag nakiusap silang ibalik ang kaguluhang. Minsang kanilang pinagtawanan dun moyo. Malalaman gumana ito winakasan mo sila ng maganda
OTT ni hindi nila nakita ang talim. May kakaibang katahimikang sumusunod sa magalang na pagwasak. Hindi ito katahimikan NG kapayapaan, kundi katahimikan NG pakalito. Tinitingnan ka nila OTT iniisip, bakit hindi siya galit? Bakit hindi siya lumalaban? OTT iyan ang katalinuhan ang lahat. Inalis mo sa kanila ang tangimbaga na inaasahang nila ang emosyonal mong. Naiwan silang may halong pagkamagalang OTT paranoia. Dahil saya, sandaling tumigil kang mag-read, naging hindi ka na mabasa. At ang taong hindi mabasa, siya ang laging may lamang. Naniniwala si Machiavelli na ang kapangyarihan ay hindi dapat itong maramdaman ng tahimik tiyak parang grabe. Kaya kapag may tahong hindi nagpakita respeto sa iyo sinubukang manipulahin ka o dominahin ka, ang tugon mo ay hindi galit. Ang tugon mo ay pag-alis. Hindi lang attention, kundi pati na ring pundasyong nila sa lipunan. Ano ganito, mo, ito, nagsasimula, KSA tinatawag na social freezing. Hindi mo sila iniwasan. Itinitihil mo langhang poginit espasyo sa paligid nila. Ibig sabihin, binabati mo pa rin sila. Pero may mechanical na paggalang. Nagsasalita ka pa rin, pero hindi ikaw ang unang nagsisimula. Hindi ka malamig, pero hindi ka na rin mainit. At nararamdaman mga tao ang pagbabagong ito. Para itong pagpasok sa isang kwarto na dati ay amoy bahay, pero ngayon ay walong amoy. Hindi mo sila inatek, pero tahimik mong inoles na oksiyeno gumiti sila. Nyinginjitian mo ring sila, pero hindi abot sa iyong makamata o tesilong ang magtatakot sa kanila. Dahil ngayon, hindi na nila alam kung nasaan sila saya buhay mo. OTT ang kalaban ni Jan ay kapangyarihan. Isa pang taktika ay tinatawag na mirror difference. Ibigay mo sa kanila ang eksaktong pagtrato na ibinibiga inila sa iyo pero sa magalang na parahan. Kapag hindi pinapansin ang mag-idea mo, kangge pasa sa kanila ang kredito sa publiko. Gagawin mo silang muka mga desisyong pumalpak. Ibigay mo sa kanila ang entablado kapag masakit ang ilo. Atensyon. Palaging may anxiety. Palaging may pero ang suporta ay parang sobrang sabik. Mararamdaman nilang may mali pero hindi nila matutukoy kung ano dahil ay tinugma mo ang enerhiya nila pero dinagdagan mo estratehiyang pagkatapos gumamit ka. Walang laman, napapuri, pero may buwang presisyon. Purihin mo sila palagi, pero sa malawong paraan. Sabihin mong, napakasya si pagkakagal mo sa sitwasyong ilong. Kakaiba talaga ang estilo mo sa pamumuno. Palaging may tiwala ka. Saya sarili kahanga para saya mega nakikinig. Mukha kong magparo essay ilalim. May kalong kalawang. Ang mehya salita. Mohawang ginagawa. Mo ito tiyakin. Mong walang pagkakamali. Sa aktual mong trabaho. Ipakita mo ang timik na kausayan amazing untouchable. At ang contrast as a pageant. NG bana mong papuriat NG timing. Mong pakijinjit. Iyan ang anti-anting. Sisira saya kanila dahil saya kaibuturan. Alam nilang hindi mo na kailangan ang kanilang pag-apruba. Lumampaos ke nasakal nilaw at nararamdaman nila ito sa tono mo, sa timing mo, sa katahimikan mo. Nito ang Machiavellian warfare.
Hindi kay lumalaban para manalo. Ka-NG. Realidad kung saan panalo ka na o teti hindi. Nila maintindihan kung paano nangyari. At narito, ang lihim sa likod. NG. Lahat. NG. Ito ang kagandahang gosol, ang perfectong maskara negre. Kalupitan ni Nasan enge meka tao na ang kabaitan. Ay puno NG damdamin. Pero kapag ang kabaitan mo ay mechanical, tijak, at iwalay sa emotion, negijing nakakakilabot, ito, nagtatanong sila sa sarili, nagpapakabait ba siya o may binabalak siya o titikailanmen? Hindi mo sinasagot. Ang tanong na yon, Pachuloy, kalang na, lumilito, nakangiti, tahimik, pulido, hindi maabot. Pumunta tayo sa mas malalim pa, palala ni Machiavelli, ang taong marunong magtago, ng emisyon, siya ang mehawak, siya dahil karamihan, hindi mapihilang, desperasyon, sobra silang makwento. Nagagalit sila, ipinapakita nila ang kanilang insecurities, pero ikaw ay nagsasalita ng kaunti, mabagal kang magsalita, palagi kang parang may sasabihin. Matindi pero hindi mo kailanman sinasabi, at ang suspense na iyong iyan ang sumisira sa kanila. Hindi dahil essay takit, kundi essay kawalan, in kasiguraduhan ito ang kunay. Na itsura NG magalang, na pagwasak may, sinabi silang sarkastiko. Tumawa ka ng banayat o tete sinabing, kakaibang opinyon iyan, gusto ko ang kumpiyansa mo. Pagkatapos, palitan mo ang paksao, mas maganda pa ilinjin mong ipaliwanag. Panila ito sa harap. NG, iba, hayaan mong magsalita. Sila nang magsalita, hayaan mong masyado. Nilang ibunyag ang surili. Nila iko naman, nakaupo lang ang kalma. Relax, hindi mo sila inotik. Binigya mo lang, la NG espasyo para wasakin. Ang sarili nila nang magalong at naramdaman, NG lahatang pagbabago kahit wala ni isa ang makapagsabi kung ano iyon. Ayon ang tinatawag na surgical ilong hang pasigin. Machiavellian o tenggalong, narito na ang huling taktika, ang pakalis ng walang pagsasara. Ito ang huling, tira ang kill shot, matapos ang lahat ang magalang na distansya, tahimik na galaw, at elegante mong pack position. Aalis ka pero hindi sa dramatikong parahang. Titihil kayo na lang sa paglitaw, sa palihid nila, walang uling salita, walang malamig na tingin. Walang randeng pamamaalam. Isang katahimikang syaktong oras. Ang papalit siya. Isang panahong pun. Engi perpektong kagondahang asol na may distansya. O tete sa sandaling. Mapektanto nila na hindi ka na maabot. Na lumabas ka na. Emosyonal na yung walang babala. Guguho ang buong estruktura. Dahil ang inakala nilang tensyong ay sa palang anyo. NG. Pagdepend. At engeong wala ka na, naiwan silang naguguluhan kung sino sila kapag wala ka nang nandun upang bigyang kahulugan. Ang kanilang sarili sa pamamagitan. NG iyong reaksyon. Hindi gusto ni Machiavelli ang kapangyarihang kailangang ipagsigawan. Gusto ni NG kapangyarihang ramdam kahit wala siya saya silid. Ilong hang tunay, na angyo, NG, magalang, napagwasak. Hindi ito tungkol sa ego. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay na mali ang isang tao. Ito ay tungkol sa pagdidisenyo. NG, kinabukasan, kung sahan kang kaway mo ay nalilihib sa katahimikan kung paano mo sila winakasan, hindi ka sumiga, hindi ka lumaban, hindi ka nagalamat, ngumiti ka, naghintay ka, at isinagawa mo ito, o tete nung napansin na nila, wala ka na, sa puntong ito,
Nahunawahan mo na ang sining NG magalang na pagwasak ay hindi tungkol sa paninir ang sarili nila habang ikaw ay nananatiling hindi matinak ayon kay Mahabay. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayaang baguin ang pananaw, hindi lang ang kilo. Kaya kapag winisak mo ang isang tao sa magalang na parahang hindi mo lang binabantayan ang sarili mong imay pinapalabo mo ring ang sa kanila. Ote ang kalawan na ilong ang nananatili. Dahil kahit wala ka napatulo, inadumudugo ang reputasyon nila. Unti-unting nababasak ang kumpiyansa nila. Ang autoridad nila ay bulok na esa. Luptahimik at walang nakakakita. O tete wala ni isa ang makokatres. Nito, pabalik saya. Iyo dahil hindi mo sila inatak. Piniagan mo lang ang katatahanan na lumita. Ngayon, pumasok tayo sa susunod na antas. Ang pagbabalitat sa lakas NG yung kowe o tete pogamit na ito. Bilang kahinaan ng hindi kailanman sila hinahamon ang direkta. Ito ang pinokometas na anyo ang magalang na pagwasak. Ginagamit mo ang kanilang ego bilang sandata. Hinahayahan mo silang ilantad ang sarili nila sa pamamagitan NG mismong bagay na sa tingin nila ay pinakamalakas. Sila esa ay pinakamabisong. Taktika yang pagpalakas palalo NG kanilang kumpiyansa sa harap NG publiko. Ito hang guri NG pagbabaliktad na hindi nila kailanman inaasahang. Sa halip na salungatin mo hang iyong katunggali, pinupuri mo sila, pero hinagawa mo ito sa mailing. Konteksto ang sabihin mo sa agresibong gitaw na napakaserchibo mo habang pinag-usapan ang diplomasya. Puriin may ang taong padalos-dalos para sa matapang nilang pagpapasaya. Egat pagkatapos nilang gumawa ang masamang desisyon. Palakpakan mo ang mayabang na tao para saya kanilang tapang saya katotohanan sa harap NGM taon palihim na nainis. Sa kanila bawat salitang binibitiwan mo ay tila papuri. Pero sa likod nito ay isang spotlight, isang magnifying glass at sa ilalim nito sila ay pinapawisan. Hindi ka lang basta magalang isa kang surgeon. Eksakto. Ang walang sabla ay mapangganif. Ang dahil ang ginagawa mo ay ito ang ginagamit mong sandata ang OTT habang mas sincero ang iyong ngiti mas naginging kohinuhinala ito para sa kanila. Sa kalaunan, hindi na nila pagtitiwalaan ang iyong papuri. Hindi na nila pagtitiwalang ang iyong katahimikan. Hindi na rin nila pagtitiwalaan ang presensya mo. Masisira sila. Hindi dahil sa kung anong ginawa mo, kundi dahil sa kung anong inisip nilang mahari mong gagawin ang iyong ang talino, hindi estrategying ito. Isinulat ni Machiavelli na mas pinaniniwalaan NG tao ang nakikita kaysa ang tunay na nangyayari. SA madaling salita, mas makapangyarihan ang persepsyon kaysa saya aksyon. Kaya kapag winasak mo ang isang tao sa magalang na parahang hindi mo diretsong gunaw ang katayuang nila, ginagawa dyan mo hang tao sa palihid nila para gawing iyon para sa iyo. O te paano mo ito ginagawa? Gamit ang mehea tanong. Itoong tinatawag na Socratic sabotage. Nagtatanong, eneke, bagay na alam mo na ang sagataro. Tinatanong mo, ito,
sa publiko. Alimbawan, ano po ang naging batayang ninyo sa desisyong ilong? Gusto ko lang maintindihan ang proseso NG, pag-isip ninyo. O kaya, yung ideyang binanggit, niyo maaari po bang ipaliwanag muli ang hakbang? O, napansin ko po, na hindi tugma ang resulta. Sa layunin plinano po, bailon? Hindi ito pagkatake. Isa itong imbitasyon, isang paanyaya para magsalita. Sila nang malayat ibunyak ang kakulangan nila. Hindi mo sila kinakalaban na katanong ka lang. Ote habang inupuan mo silan marinig maigalan. Taimik at parang umaangga-pangga. Unti-unti silang guguho sa bigat NG. Sarili nilang kakapusan. Iyan ang psychological demolition at nagawa mo ito gamit lamang ang tatlong salita o isang kalmadong muka. Ngunit narito kung saan nagiging kumpleto ang pagwasak. Hindi ka nananatili upang saksihan ito. Hindi mo inaantay ang palakpakan. Hindi mo inaasam ang pakilala. Umaalis ka ng may gilas kahit gitna ang pakuusap. Tumutungo ka. Nagpapasalamat umaalis dahil ang tanda NG, tunay na makapangyarihan, ay ang hindi niya kailangang manatili, yupeng, panurang ang pagbagsak na siya mismo ang nagplano. Alam na niya ang kalalabasan, pinahandaan niya ito. Pumunta tayo sa mas malalim na antas ano ang gagawin mo kapag sinubukang makipagos NG, iyong kaway. Paano kung nararamdaman nilang naunggusan mo sila at sinubukang bumalik sa buhay mo? Tanggapin mo yung paghingi nila NG. Tawat, ngumiti ka magpakita kang nagpapasalamat. Pero wag mong ibabalik ang dating gantas NG packaging. Malapit, mabagal ka nang sumagot. Hindi ka na ang nauna, nagiging magalang kang dayuhan. At iyan ang pinakamalupit na. Anyo NG, kabaitan dahil pinatutunayan nito ang pinakakinatatakutan nila. Pinatawat sila, puro hindi na sila. Pinayagang bumalik at iyon ay hindi parusa. Isa itong leksyon hindi sisigawan ni Machiavelli ang isang trader. Ipopromote niya ito sa hilit. Tanggap siya sa publiko. Pero paluluway ng tahimik sa pribado. Dahil ang pag-exile ay hindi laging nangangailangan ang physical na distansya. Minsan, ang pinakamasakit na pagpapatapon ay ang emosyonal. Ang hindi kay sumego. Hindi mo sila ibinunyak. Hindi mo sila tinakot. Nanatili kang may maskara at hinayaan. Mga ang mismong maskara ang tuluyang magpakabli siya kanilan dito. Nanagijing pomenaing kapangyarihan. Hindi na lamang ito. Paghihiganti isa na itong reputasyon. Isang reputasyong nagsasabing, hindi sila gumaganti, sila ay nawawala. Hindi sila sumusugot, sila ay tumatahimik. Hindi sila nagsasalita pero lahat ay nakikinig. And narito na ang huling prinsipyo. Ang isa na halos walang sinuman ang may disiplina upang may sagawa. Kapag tapos na ang lahat, huwag kang magsalita. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mong ikwento nila. Ikalat, ipilit. Hayaan mong makmakaawa. Manasi o marahimik. Pero ikaw ay tahimik lang na umaabante. May gilas, walang paliwanag. Dahil hang magalang, napawasak, ay epektibo lamang kunggang katahimikan ay nananatili pagkatapos NG bagyo. Naunawahan ni Machiavelli na ang tunay na dominasyon ay hindi nasusukat sa tindi NG parusa. Nasusukat ito sa kaunting pangangailangang parusahan. Nayon, naramdaman na nila ang katabego, ang katahimikan, hindi na yumabat sa iyong mehamata. Hindi nila alam kung ano ang nagbago. Alam lang nila na ang silit
ay tila mas malamig kapag dumarating ka o tete mas hungkag kapag umalis ka. Ito ang tunay na presisyon. Dahil kung sinunod mo ng tomo ang bawat hakbang, hindi mo lang basta inolis ang sarili mo, emosyon na binigo mo, rin kung paano nila tinitingnan ang sarili nila sa paningin. Iba, binago mo ang eskriptong sino ang may tunay na kapangyarihan o tete nagawa mo ito nang walang isang direktang komprontasyon. O tete ngayon, sila ay gumagawa ng REM, damage control magiza. Litong gilito, puno energy inala hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili nila. Iyan ay hindi basta simpleng pagwasak. Iyon ay isang psikolohikal na obra maestra. Ang talino ni Machiavelli ay itong hindi niya kailangang maging pinakamalakas ang boses sa isang sili. Ang kailangan lang niya ay iparamdam sa iba ang pagdududa sa mga bagay na nilang sigurado na sila. Dahil kapag ang pagdududa ay naitanim, kasunod na ang kontrol. Dahil ang pinakamaginong parang yupeng sirain ang isang tao ay ayang sila mismo ang maglantad sarili nilang kohinang habang ikaw ay nananatiling mahinahong magalang o tete matata. Sila ang nakakalatindi ka, no griya. Sila ang nanlilet pinupuri mo pa sila. Sila ang umaatake pinasasalamatan mo pa. Hindi mo tinatapatan ang kanilang enerhiya, nilyolenot mo ito sa iyong dignidad. Nagiging kang salamin na hindi nila kayang basagin kahit gaano pa katindi ang kanalong hempas. At sa puntong ito nagsisimula silang sirain ng sarili. Hindi mo kalanggang iwala sila mismo ang lumaladyo. Nagiging paranoid sila. Sinusubukang unawain ang iyong katahimikan. Nawawala sila sa focus. Nakakamali upang patunayan na may kontrol pa rin sila. Unti-unti silang nagiging alanganin at unti-unti ring itong napapansing ibang oti lahat. Ito ay nagsimula lamang nang inalis mo ang tanging bagay na nagpapakalma sa kanilang iyong emosyonal na presensya. Hindi na mamalayan tao kung gaano la kaumasa sa iyo hanggang ang presensya mo ay magalang na walang pakialam, hindi mainit, hindi galit, hindi reactive kundi neutral. At ang neutrality na ayan lasan para sa taong puno ng insecurities. Dahil pinapaharap mo sila saya kanilang pinakamalalim, natakot na wala na silang halaga, na hindi na sila banta at higit layat. Hindi mo na nilalaro ang laro nila ang galon. Papasok tayo sa uling yugto ang tinatawag na eraser. Ang napagwasak ay hindi nagtatapos saya kahihi. Nagtatapos ito sa pakawala. Hindi mo na sila binabanggit. Hindi mo na sila hindi mo na sila tinutukoy kahit sa mehea lugar na dati silang sentro. Hindi mo ipinagdiriwang ang pagbagsak nila. Umaasta ka na lang na parabang wala silang naging papal. Parang hindi sila kailanman umiral. Iyan ang huling kilos. Tunay na kapangyarihan ang mabura. Ang isang tao nang walang galit, dahil ang galit ay nagbibigay pa rin alaala. Pero ang katahimikan, ito ang naglilibing. O tete, kapag sinubukan ka nilang balikan, painin ka muli saya emosyon, piliting magrik, nanatili kang kalmado magaan. Magaan ang agino at sasabihin mo lang ang aizang, linjang kayang, pumatay ego sa isang iglap ay matagal, na mula nung uli ko, silang may ang linyang
Iyon ay hindi lang masakit. Gumuho nito ang pantasya na pinanghawakan nila habang sila ay paulit-ulit na naghahanda sa laban. Ikaw, nakalimutan mo nang may laban pala ay papalala ni Machiavelli sa'yo. Ang layunin ni magalang na pagwasak ay hindi. Dahil kapag nakita iba na kaya mong sirain ang siyang tao ng tahimik, walang kaguluhan, walang sagutan at kahit hindi mo etenas ang boses, magsisimula silang katakutan. Ang katahimikan, mohit pa sa galit, iba hito ang antas kong sahan. Hindi ka na kinakalaban, megatao hindi, dahil natatakot silang masigawan. Kundi dahil alam nilang hindi mo na sila bibigyan ng pangalawang pagkakataon naging hindi. Kanamo bet, hindi na apaktuhan, et walang kotombas. O tilinawin natin ito ng direkta, karamihan sa tao ay sila mismo, ang sumisira sa sarili nila habang sinusubukang sirain ang iba. Sila ay sumisigo, nakikipagtalo at inilalantad ang sariling sugat, sanggalan, ustisya. Pero mag-aaral ni Machiavelli hindi kakailanman bumababa. Saya ganong antas, umaangat ka. Hindi dahil saya kayabangan, kundi dahil saya disiplina o kalkulasyon. Dahil lang emosyon ay para sa may baguan at iko ay naktataas. Imperyo hindi. Ego ang tunay mong kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung paano kagumaganti, kundi saya kung gaano kakakaunti. Mangailangan paghiganti. Dahil sa totoo lang, panalo ka na. Alam mang nanalo ka na nung tumigil. Kasaya pagasang, maunawaan nila ang iyong katahimikan. Atenga yon, ano na ang mangyayari sa kanila? Susubukan pa rin nilang hilahin ka pabalik. Hindi palaging, may galat minsan, may papuri, minsan may pag-inggitawat, minsan may luha. Pero wala na itong alaga sa ito. Dahil hindi mo na nilalaro ang paryong laro. Hindi ka na sumusubok na manalo. Ipinapakita mong matagal kaneng nakalampas ang iyong kabaitang ang naging luwid, ang iyong katahimikan, ang naging talim at nenggalon, ang iyong pagkawala, ang naging kanilang libingangangang tunay. Ito at tungkol sa kainahan atahong. Haho sa kapangyarihan at hindi kailanman inaasang mawawala ito sa paraang tahimik at magalang. O kapag nagawa mo ito hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Ang gagawin mo mismo ang magwasak sa sarili nila. Saya katahimikang iniwan mo. Hindi mo lang basta sinisira ang kanilang reputasyon. Ikaw ay negajing. Aninong hindi nila makalimutan. Hindi dahil malupit ka, kundi dahil naging mabait ka hanggang sa akalain nilang permanente ang kabaitan mo. Kaya narito ang iyong huling galaw. Huwag kang magsalita, huwag kang magpakita, huwag kang mawalan kahit ano. At ayang ang katahimikan, iyong pakawala, ang pinakamalakas na bagay na maririnig nila kailanman.